Ano nga ba ang good news o ang gospel ng Kingdom of God? Ayon sa Bible, kung ito ay maipreach na sa buong mundo, malapit na ang katapusan. Tayo po ay nasa age of information. Hindi pa ba alam ng mga tao kung ano ang gospel? Bakit ang gospel na ito ay pinagdidibatihan ng iba't ibang sekta ng Kristyanismo? Marami nang namatay alang-alang sa gospel. Iisang Bible, iba't iba ang interpretation. Alam mo ba na ang true teaching ni Jesus ay masakit tanggapin? Kaya naman binabawasan ito at sugar-coated ng mga modern theologies para madaling lumaking. Kaya ang tanong natin, what is the true gospel of Jesus Christ? Totoo rin naman na part ng mystery ng gospel ang pagdating ng Messiah. Halos karamihan ng prophecy sa Old Testament ay tungkol sa Kanya. God's mysterious plan noon pa man inihayag na. Sa meaning ng mga pangalan ng mga sons of God sa Genesis, ito ang preba na God is in control even in our history. Man appointed for mortal sorrow, the blessed God shall come down teaching. His death shall bring the despairing comfort. 1,000 taon muna ang lumipas bago ito na-decode. Ang gospel ay hindi lang yung kasaysayan ni Jesus na nasa Bible. Alam mo bang hindi sapat na paniwalaan mong totoo si Jesus, ligtas ka na? Alalahanin mo na ang mga demonyo ay naniniwala rin, lumuluhod at nanginginig pa sa pagsunod sa Panginoon. Pareho lang kayo. Talo ka pa. Mas matigas pa nga ang ulo mo, di ba? Feeling mo dapat pagbigyan ni Lord ang mga prayers mo dahil masama kang magtampo. Kaya walang power yung accepting Jesus as personal Savior. Hindi makakapagligtas yun. But obeying the gospel will truly save you, temporarily and eternally. Ang gospel ay all about Christ and His commands. It's our hope of eternal life. Nakapaloob na ang lahat. Our hope that the paradise will be restored. Hope of immortality. The hope of eternal election. At ang pag-enter sa Kingdom of God. Kaya accepting Jesus Christ is accepting all His counsel and obeying it. Tama. Obeying it. Ito ang pinakamahalaga. Di lang story at simply believing the person, but the whole counsel of Christ, His sayings and parables. Therefore you must be a king. Are you a king? Ang Panginoong Jesus ay King of Kings and Lords of Lords. Bahagi rin ng gospel ang coming kingdom. Sa Bible, 3 klase po ang Kingdom of God. Number 1, Kingdom at hand, the Church of God. Number 2, the coming millennial kingdom, ang 1,000 years na paghahari ni Jesus after the second coming. Number 3, the eternal kingdom, the New Jerusalem. Ito yung panahong tapos na ang lahat-lahat. But we cannot inherit if not obeyed the gospel of the kingdom dahil walang impurities o sin na makakapasok sa kingdom. Hindi po obra ang pagiging banal na aso o kahit santong kabayo. Kaya nga ang Christians ay new creation dahil tayo'y pinatawad sa ating mga kasalanan. Kailangan ding iwanan mo na ang mga dating masasamang gawin mo. Dapat perfect like your Father in heaven. Dahil kahit save ka na at kung ang forgiveness ay ginagawa mo
ng license to sin. Gaya ng parables of the talent, walang tinubo si Lord sa lifetime mo. Yes, you are saved eternally. Pero bago ka pumasok, tulad ng ginto, kailangan idalang sa apoy para walang impurities kahit Christian ka pa at tumanggap sa Panginoon. Sa labas ka muna bro, hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimong atraso mo. Pinatawad ka na pero hindi ka naman nagpapatawad sa iba. Pag progressive yung sin mo, bro, lahat ng praise and worship mo parang gulay na inalay ni Cain kay Yahweh. Hindi katanggap-tanggap kahit magbabad ka pa sa loob ng church. Pinakamaganda, ayusin mo muna ang mga away ninyo bago kayo humarap kay Lord. Para bang purgatory ang sinasabi ko? Terminology wala sa Bible, gaya rin ng Trinity. Pero part ko ng early teaching na hindi tinanggap ng mga modern Christian. Masakit na katotohanan pero biblical po ito. Ang gawa ng bawat nagtayo ay mahayag. Pagkat ibubunyag ito sa takdang araw, ito ay mahayag sa pamamagitan ng apoy. At ang apoy ang magpapatunay kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. At ito pa ang isang verse. What master do you serve? What master do I serve? What am I supposed to say, Jesus? Ang buong counsel kasama ang parables at sayings ay ang mystery gospel of God's kingdom. Hindi ito na-resolve ng mga professing Christian. Kaya sa history, maraming namatay, maraming religious war, maraming tortures. Lahat sila claiming na naglilingkod sila sa God. Theology. Theo means God. Logy means study. Isipin mong mabuti. Theology is the science of studying God. But man cannot study the one who created him. All we can do is to accept what comes from God and from people to whom He entrusts His words, the apostle, prophets, disciples, and the church father. Kaya maraming debates at maraming interpretation kasi palagay nila napag-aralan na nila ang mga bagay-bagay about God. Nasa kanila na ang truth, ang perfectong theology, mas higit pa nilang naiintindihan kaysa sa mga early Christians. Church fathers at worst is denying them as saying apostasy started from early Christians, pride and arrogance while claiming they are Christians. Yung mga totoong sumusunod sa gospel at commandments ni Jesus ayon sa verse nito, kinamumuhian ng sanlibutan. Mark 13:13, and you shall be hated of all men for my name's sake, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Pero mga antikristong ito, nag-i-enjoy sa trato ng mundo as VIP bilang mga Christian preacher, mala celebrity. May mga mega churches, mga palasyo, mataas na talent fee, magagandang mga forma. Pero yung mga mahihirap na miyembro, kinokolektahan pa nila. May bayad yung mga panalangin nila sa iyo as gift or offerings. Yung iba, panay ang donate at tulong sa church. May blessing daw kasing kapalit. Parang networking. Wala namang masama, pero yung nangangailangan ng tulong na halos kalapit balikat lang, kung minsan mga kapamilya pa. Deadma, huwag mo kasing salangin ang contribution sa church. Para yan kay Lord. Kung ganyan ang Christianism na pagkakaalam mo, baka para sa iyo to. Mr. Obama, you can go to hell. You better choose purgatory. Ito pa ang kontrobersyal. Ang gospel, inililigtas ka. 1. Temporarily. 2. Eternally. Pag sumunod ka sa gospel, ililigtas tayo ng God sa kapahamakan ng mundong ito. Temporarily. Why? Ayon sa verse nito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiirag. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan, lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila ay parurusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti.
Ang mga gumagawa lang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong magpasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong mga budhi. Yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat na sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Kapag sinunod mo ang gospel ng Panginoong Hesus, hindi ka na mapapahamak. Makakaihos ka sa mga gulong dala ng mundong ito. Isa ring magandang tulong na magagawa mo, i-like at mag-subscribe ka sa channel na to. I-share mo rin para makarating sa iba. Dapat kasi simula pa lang ng video, click mo na agad. Number 2, iniligtas ka ng God eternally. Why? Basahin mo tong verse na to. Pansinin mo, yung receive dyan, hindi sa will ng tao, but the will of God. At may connection yon sa election natin. Ibig sabihin, hindi tayo ang nagdidesisyon sa kaligtasan, kundi ang God mismo. Kaya nga may salitang hinirang o elect. Bago pa ang creation o ang paglikha kay Adan. Ang mga pangalan ng hinirang ay nakalista na sa Book of Life na pag-aari ni Jesus Christ. May katibayan ba? Ephesians 1 verse 4. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Ito pa ang isang verse, John 15 verse 16. Ano pa bang preba ang kailangan mo? Matalim ang katotohanan na sa kamay ng God ang kaligtasan. Wala sa iyong desisyon. Ginawa na ni Jesus ang kabayaran. Ligtas ka na. May buhay na walang hanggang pero may mission ka pa rin na dapat tapusin. Sabi ni Pablo, I have fought the good fight. I finished the race. I have kept the faith. Si St. Paul, natapos niya. Paano naman tayo? We should be holy without blemish. Yan ang mission mo para makasama ka sa first resurrection. Dapat lagi kang handa sa pagdating niya. Lagi kang nagdarasal sa kapatawaran. Yan ang secret meaning ng mga parables. Ang tanong kung ikaw ay hinirang ng God for salvation to be part of God's kingdom before the foundation of the world, pero hindi mo pinalago ang talent na ibinigay sa iyo. O bad caretaker ka ng ubasan habang wala pa ang tunay na amo. Habitual sinner ka pa rin. Hindi ka handa nang dumating si Christ o parang lamp na kulang sa oil, namatay ka ng maaga. Kahit Christian ka, ang purpose ng purifying fire, linisin tayo. Masusunog yung mga fake humanitarian works mo na may selfish na motibo until we pay the last penny. Mangangalit ang mga ngipin mo pero hindi pa ito yung tunay na hell. Pero dahil sa pangako ng Panginoon, makakatawid ka naman. Magiging malinis ka dahil hinirang ka pa rin. Save ka na eternally, hahanguin ka pa rin ng Panginoon. Tatawagin ka pa rin son ni Abraham. Gaya nung sa Lazarus and the rich man. Bago matapos ang video nito, may dalawa akong tanong. Number 1, nag-subscribe ka na ba? Number 2, sino naman ang mapupunta sa tunay na hell? Ibang topic na po ito. Muli, pusang mausisa, salamat.